Magandang araw. Para sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay yung mga basic operation na ginagamit natin sa mga matrices. So bago natin alamin yung mga operations sa matrices natin, alamin muna natin kung ano ba yung matrix. So yung matrix is siyang rectangular array of numbers enclosed within a bracket and nakarin siya in rows and in columns natin. Kung nalala natin yung ating row, binibilang natin siya mula sa pinakataas hanggang sa may pinakababa natin. Okay, halimbawa dito, meron tayong row 1, row 2, row 3 hanggang sa pinaka-last row natin or sa may pinakababa. Samantalang sa may column naman, mula siya sa may pinakakaliwa, ito yung ating column 1, column 2, column 3 hanggang pakanan ka ng pakanan hanggang makapunta ka sa may pinakadulo nating kanan, ayun yung magiging ating last column. Okay? Okay, bracket yung pang-close sa ating matrix. Okay? And then, para malaman natin yung size ng ating matrix, ang ginagawa natin, binibilang natin yung ating row, then magkakaroon tayo ng panghiwalay, separator which is si X or meron tayong pwede rin namang by or yung by, then kasunod naman yung bilang ng columns natin. Diba, meron tayong matrix sa 3 by 2. Sabihin na meron tayong tatlong pababa, meron tayong dalawang pa kanan naman natin doon. Okay? So, ayun yung size ng matrix natin. Then, yung bawat number sa ating matrix, meron tinatawag natin na elements. Okay? Yung elements na yan, meron tayong subscript. Kung mapapansin nyo, yung ating unang number, siya yung ating bilang ng ating row o tinatawag natin row index, which is si I. Samantalang yung pangalawang number naman, ay naman yung ating J o yung ating column index. Kung mapapansin nyo dito sa ating unang row, lahat sila ay naka-number 1. Meaning nasa row 1 tayo. Samantalang yung pangalawa naman ay kung nasan tayong column. Kung mapapansin nyo dito, ayan, lahat sila column 1, dito naka-column 2, then dito naka-column N. So, basically, ay lang naman yung sa ating matrices. So, pwede na tayong tumungo ngayon sa ating mga operations. Tulad ng elementary operation, meron din tayong addition, subtraction, multiplication, tsaka division. Pero sa video nito, ang itatakilan natin ay sa addition, subtraction, tsaka si multiplication lamang. Okay? Unahin muna natin si addition, tsaka si subtraction. Sinasabi dito sa ating addition and subtraction ng matrices natin, pwede lang daw tayo mag-add or mag-minus kapag same size lang daw yung ating matrices. Kumbaga, parehas sila ng row at parehas sila ng column. Dahil kapag hindi sila parehas ng row o kahit ng column man lang, kahit isa lang doon ay hindi sila magkaparehas, hindi mo sila pwedeng ipag-add or ipag-minus. Kasi nga, ang ginagawa natin sa addition or subtraction ng matrices, yung katapatan ng elements sa bawat matrices, sila yung pinag-add and minus natin. So, meron tayong dalawang property na addition and subtraction dito. Meron tayong commutative, ibig sabihin, pwede mo silang baliktarin, A plus B, pwede mo gawin na B plus A. Then, isa pa yung associative na kung saan sa pag-grouping sa atin, pwede mauna muna si B plus C bago si A, o kaya mas si A plus B bago si C, or si A plus C muna bago si B. Walang magbabago sa ating pinaka-result natin. Then next, meron tayong sinatawag na scalar multiplication. Meron tayong dalawang multiplication dito. Unahin muna natin si scalar. Scalar multiplication dito, sinasabi lang dito na kapag meron kang matrix at multiply mo lang ng isang constant, which is yung si k na isang scalar, ang gagawin mo lang daw dyan, lahat ng elements mo doon sa may matrix natin ay magmumultiply mo si k natin. Halimbawa, meron kang 9 elements sa loob ng matrix mo. So lahat ng yun, i-multiply mo doon sa k natin. Hindi lang isa-isa, kundi sa lahat ng nasa loob mo, i-multiply mo siya doon sa ating k. Dito sa scalar multiplication, ang isang matrix lang yung involved sa atin na multiply sa isang constant. Samantalang kapag meron kang dalawa or tatlo na mahigit na matrices involved, ito na yung gagawin natin. Okay? Ang pinakauna natin gagawin para pwede natin malaman kung pwede siya i-multiply or hindi, ay tingnan natin kung conformable ba sila. Paano malalaman kung conformable? Malalaman mo kung conformable sila kapag yung column na nasa kaliwa mong matrix ay kaparehas ng row or bilang ng row doon sa may kanan mong matrix. Kung mapapansin nyo dito, diba dito sa matrix A, yung size ng column niya ay P, samantalang sa matrix B, ang row mo naman ay P. So, parehas sila ng column sa kaliwa, row sa may kanan. So, pwede mo silang ipag-multiply or sa term nga natin na gagamitin ay sila ay conformable. Okay? So, ayan, halimbawa, ayan. So, yung A, multiply mo sa B, M by P, P by N, kapag binag-multiply mo sila, ang magiging size ng yung matrix ay M by N. Okay? So, kailangan natin tandaan yung ating mga M by N. Okay? Ito pa yung mga halimbawa natin. Halimbawa dito, meron tayong dalawang matrix, 2 by 4, saka 4 by 5. Makita nyo dito, column ng kaliwa at row ng kanan ay magkaparehas. Ang mangyayari dyan, magiging 2 by 5 yan. Okay? Then, number 2 natin, 2 by 3, 3 by 1. So, makita nyo, parehas ulit yan ng column siya ng row natin. So, magiging 2 by 1 yan. Okay? Then, next one, number 3. Dito naman makikita nyo na magkaiba ng column sa kaliwa at yung row mo sa kanan. So, di yan pwede. Kumbaga, di natin yan pwede magawa ng operation. Sabihin, di siya conformable. Tulad din dito sa number 4 natin, 6 by 6 and 4 by 4, magkaiba rin sila sa may gitna. So, di pa rin sila conformable. Okay? Kapag hindi sila conformable, hindi sila pwedeng ipag-multiply. Okay?
Ano ba yung mga properties pag nag-multiply tayo ng matrices o ano ba yung mga kailangan tandaan kapag pinag-multiply natin sila? Sa pag-multiply ng matrices, yung ating ah, matrix ay hindi commutative. Si A multiply mo sa B ay hindi equal sa B multiply mo sa A. Sa halimbawa dito, A by B to, di ba? So M times P, P by N. Kapag pinagbaliktad mo yan, maging N by P, then M by P. So mag-iba na gitna niya. Ang magiging column mo na sa kaliwa mo ay si N, then maging row mo sa kanan mo ay si M. So di na equal yung dalawa. So tulad din sa may baba natin, hindi na sila magpaparehas. Then hindi na sila magiging conformable. Pangalawa, sinasabi na naman dito na kahit hindi sila commutative, sila naman ay associative at distributive naman. Kumbaga, kahit ano yung pag-multiply mo dyan, halimbawa A, B muna bago si C or B, C muna bago si A, parehas pa rin mo kung mong sagot yan. Pangatlo, sa distribute, kahit na gawin mo ay pag-add mo muna si B plus C, saka mo i-multiply kay A, pwede yun. O kaya man, si A distribute mo kay B, saka C bago mo sila ipag-add. Parehas lang din yun. So ngayon alam na natin kung paano ba, kung pwede ba siya or hindi pwedeng multiply. Ngayon naman, ang tanong, paano kaya nangyari na si M by P, multiply mo sa P by N ay naging M by N. So ganito ang nangyari sa kanya. Halimbawa, meron tayong M by B, di ba? Ito, nakikita nyo, ang ating matrix A ay naka 2 by 3. Tama ba? 2 rows and 3 columns. So 2 by 3 yan. Samantalang si B natin ay 3 by 3. So magiging result product nila ay 2 by 3. So, paano natin ngayon makukuha yung ating pinaka-product nila? So, ang gagawin nyo dyan, so isa-say natin. So, halimbawa, di sa C sub 1 natin, yung sa ating product, sa ating first row, first column natin. Paano nakuha siya? Makuha niya sa pamamagitan ng yung ating first row, sa ating kalawang matrix, i-multiply yung isa-isa yan sa corresponding row nila doon sa ating matrix B natin. Okay, halimbawa, ito ating first column. So, multiply mo siya sa ating, then itong ating second column, i-multiply mo siya sa ating second row. Then yung third column mo, i-multiply mo siya sa ating third row naman natin. Okay, para pa lang yung sa C sub 1 natin. 1. Okay, iba pa yan sa C sub 1, 2 natin. Okay, paano kaya pinagkaiba nito sa C sub 1, 1 natin at ano kaya pinagkaparehas nila sa mga row na to? Okay, sa mga row na to, ang gagawin nyo dyan, fix lang yung ating row dito. Kumbaga, lahat sila, ginamit yung sa A sub 1, 1, A sub 1, 2, saka sa A sub 1, 3 natin. Pinagkaiba lang nilang lahat ay yung i-multiply mo sa kanila bawat column natin. Kasi halimbawa sa C sub 1 natin, di ba, ang ginawa natin, ito yung multiply natin si B sub 1, 1, B sub 2, 1, B sub 3, 1. Dito sa ating second column, ang multiply mo naman sa kanila, sa ating first row, sa ating kalawang matrix, ay itong nasa may second column naman natin. Okay, so dito si A sub 1, 1, i-multiply mo kay first row, si A sub 1, 2, i-multiply mo kay second row, then si A sub 1, 3, i-multiply mo naman sa third row natin. Okay? Then last one, para sa C sub 1, 3 natin, ang gagawin naman natin dyan ay yung third column naman ay multiply natin sa kanila. Si A sub 1, 1 kay first row, si A sub 1, 2 kay second row, then si A sub 1, 3 kay third row naman. Ipag-multiply natin, then saka natin sila ipag-add. Then after nun, doon naman tayo tutungo sa ating second row. Okay? Sa second row naman natin, imbis na ito yung ating gamitin, yung sa may baba naman yung gagamitin natin. Kay A sub 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, and A sub 2, 3. Then repeat lang yung process natin. Kumbaga, yung kalawang matrix or naunang matrix mo, ang gagalawin mo lang lagi ay itong per row mo. Then sa may kanang side mo naman, kada palit ng column natin, palit din tayo ng column na multiply natin dito sa nasa first row natin. Tumungo na tayo ngayon sa ating mga example. So, given tayo ng matrix A, matrix B, matrix C, tsaka si matrix D natin. Okay, kung mapasin nyo si matrix A, tsaka si matrix D, meron tayo matrix size na 2 by 3. Kasi meron tayong 2 rows and 3 columns. Okay, samantalang sa matrix B, meron tayong 3 by 3, 3 rows, then 3 columns. Then sa matrix C natin, meron tayong 3 by 2. Okay, iba to dito. Kasi ito ay 3 by 2 kasi meron kang 3 rows and meron tayong 2 columns. So, tumungo tayo sa ating unang number. Meron tayong A minus C o matrix A minus mo daw sa matrix C natin. Kaya ang tanong, pwede mo natin siyang i-pag-minus? Hindi. Bakit? Kasi mabasin nyo, matrix A ay 2 by 3 samantalang si C ay 3 by 2. Magkaiba sila ng row at magkaiba sila ng column. Sabi natin, sino naman pwede natin ipag-add or pag-minus? Pagparasan ng bilang ng row at saka ng column natin. Okay? Okay, then next one, meron tayong A plus 2D. O tingnan muna natin kung pwede natin sila ipag-add. So, pakita nyo naman na pareha sila na 2 by 3.
Tama? So, pwede natin silang gawin. Okay? So, mapasin nyo, yung matrix D ay nakamultiply sa may 2. So, gawin muna natin, ay multiply muna natin lahat ng ating elements sa 2. So, lahat sila, bawat element, nakita nyo, ay nakamultiply sa may 2 natin. After mo siya i-multiply sa 2, yun, pwede natin siya i-add sa A natin. Mapasin nyo, bawat element o yung katapatan nilang element, doon na natin sila ina-add. So, ayun yung ating magiging sagot. So, meron tayong 5, 10, 2, -7, -3, and +12. Mapasin nyo, wala nang bago sa matrix size sa atin kasi nga ang ating initial condition ay dapat parehas yung matrix size ng ating ipag-add na matrices. Okay? Pwede rin naman gawin natin dyan na 2D plus A, wala namang magbabago dyan. Okay? Tumungo naman tayo ngayon sa ating pangatlong given. Okay? Meron tayong A multiply mo sa may B. Okay? Ang unang check dito, sabi natin, tingnan natin ang kanyang matrix size. Kung conformable ba or hindi. Para malaman yun, kailangan natin tingnan yung ating gitna na column saka yung ating row dito. Kailangan magkapareha sila, di ba? Nakita nyo na pareha sila. So, mangyayari dyan, ang ating row sa kaliwa at yung column sa kanan ay sila yung magiging ating matrix size natin. So, magiging 2 by 3 sila. So, paano gagawin dito? Gagawin na dito, si 1, 2, 0, makasin nyo sa ating first row. Nandun silang dalawa. 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Okay, nandun sila sa unang row natin. Samantala si 3, -1, 4, nandun naman sila sa ating second row lahat. 3, -1, 4, 3, -1, 4, 3, -1, 4. Okay? Then sa paano papasok yun sa may kanang side natin, yung kinuhanan na natin ng column. So, bawat isa, halimbawa dito, ay sa ating first row, first column, makikita nyo na yung first column nito, si 1, 2, 3, sila yung nasa ating first column din. Okay? Then yung ating second column, si -1, -4, -3, sila naman din nasa ating second column. Okay? Nakamultiply sila sa corresponding nila na bilang ng row natin. Halimbawa, yung first row, second row, and yung third row, nakamultiply sila sa first row, second row, and sa third row. Pinag-iba nga lang, dito, ang ginagamit natin dito ay yung nasa may first column natin sa ating kanang side. Samantalang dito, second column natin sa ating kanang side. Then dito, third column naman natin sa kanang side pa rin. Okay? Pag multiply mo yan isa-isa, then i-add mo, then makuha mo yung ating A, multiply mo sa may B, which is 5, -9, 1, 13, -11, and 11. Okay? Pang-apat, meron tayong B times A. Tingnan natin, pwede ba kaya mangyari ito? Tingnan natin, meron tayong 3 by 3 and meron tayong 2 by 3. Hindi sila pwede. Bakit? Kasi makita nyo dito, yung ating column sa kaliwa and yung row mo sa kanan na hindi magkapareha. So, hindi sila conformable. Then, next one, B, multiply mo sa 2C natin. So, ang gawin ko muna dito, multiply mo muna si C sa ating 2 dahil meron kang 2C dyan. So, magiging 2, 2, 4, -4, 10, 6 sila dyan. Okay? So, tingnan natin kung conformable ba sila. So, ang B mo ay 3 by 3, samantala si 2C mo ay 3 by 2. So, ang aking magiging matrix size ay 3 by 2. So, ang gagawin natin ulit, ayan, tingnan nyo lang. Yung ating row 1, 1, -1, 1, lahat yan. Ay, yung dalawang element sa row 1 natin. Ganon din sa row 2 natin. 2, -4, 0, yung dalawa dyan. Then sa third row, 3, -3, 2, silang dalawa. Okay? Then sa ating first column, ito, silang nandito ngayon sa ating first column ng ating matrix. Then sa pangalawang column, ito, si 2, -4, 6, sila naman yan dito sa may pangalawang column din naman natin. Okay? Naman ko natin si B times 2C. Huwag niyo kalimutan bracket na kasi kapag hindi bracket, yung sabihin hindi yan matrix. Okay? So last one, meron tayong B times C plus C. Okay, sir. Pwedeng i-add ko muna si C plus C, then saka siya i-multiply sa B para maging katulad ng sa number 5 natin, na B times 2C? Hindi. Bakit? Kasi, kung naalala nyo sa ating math, meron tayong tinatawag na PEMDAS. So, kailangan meron tayong priority lagi. Anong priority natin? Una muna natin si parenthesis, then multiplication, division, then either addition, subtraction. Kumbaga, kung may nakikita ka dyan na multiplication tsaka addition, kailangan ng priority mo muna ay si multiply bago yung addition tsaka si subtraction natin. Okay? Kasi mag-iba tayo ng sagot yan. Okay? So, halimbawa ito, B times C, so parehas pa rin naman yan. Ang mangyayari lang ay mag-iba tayo ng sagot kasi nga wala tayong times dito. Pero kapag nag-add ka ng C, pwede mo pa rin siya i-add sa C natin. Bakit? Kasi parehas pa rin naman sila ng matrix size na 3 by 2. Okay? So, mag-iba sila ng sagot kumpara sa kainan natin. Okay? So, tandaan niyo pa rin yun. Kumbaga, default na natin, dapat na natin yung PEMDAS. Okay? So, paano natin ngayon gagawin yan kung nauumay tayo ngayon mag-solve dyan? So, ang gagawin natin ngayon ay mag-calculate tayo ngayon. So, paano ba yung matrix sa ating calculator? So, ang gagawin mo lang dyan, punta sa mode,
Then hanapin mo si matrix, meron kang 6 dyan. Then, gagawin mo, input mo ngayon isa-isa yung ating mga matrices. Okay? Para dito, meron tayong A, B, and C. So, dito ang gagawin natin, bibigyan tayo ng isa. Okay? Then, naman tayo kay matrix A. So, matrix A, makita nyo dyan, ano ulit yung size natin? Meron tayong 2 by 3, di ba? So, hanapin natin si 2 by 3 dyan, which is ito, si 4 natin. Okay? So, lalabas yung ating paglalagay ng ating mga elements. O, gagawin mo lang dyan, itype mo lang isa-isa. 1, then equals 2, 0, 3, negative 1, then 4 natin. Equals ka lang na equals dyan. Then, palitin mo si AC. Okay? Then, para makita mo yan, punta ka sa shift, then matrix o yung number 4 natin. Okay? Then, nandiyan ngayon si matrix sa number 3 natin. So, dyan siya naka-input. Okay? So, paano kaya sila matrix B? Pwede ka bang gawin na mag-4 ako? Hindi. Bakit nag-dimension error yan? Ibig sabihin yan, wala ka pa na input na value ni matrix B natin. So, para magkaroon ka na input o may input pa siya, ang kailangan mo lang gawin ay shift matrix doon ka sa may data para mabago mo or ma-edit mo yung mga data mo. Okay? So, matrix B, ang matrix B natin ay 3 by 3. So, pwede mo si 1. Yung input mo lang isa-isa sila. 3 and 2. Then, isi mo ulit. Then shift matrix ulit. Then, data ka ulit para mapunan mo si C naman natin. So, siya isang 3 by 2. So, dito mo si 2 para naman ba si 3 by 2 muna matrix. So, ayan yung ating matrix C natin. So, matrix C natin malalagay dahil nga hanggang 3 matrix ang pwede natin gawin. So, kung gusto nyo, kung kailangan talaga si matrix D, kailangan nyo munang mag-giveaway or i-substitute siya sa ibang matrix natin. Okay? Diba, papakita ko sa inyo na hindi talaga pwedeng ipag-minus si A minus C. Halimbawa, gawin natin, shift matrix 3 minus mo sa matrix C. Medyo napagod lang to kasi nga kailangan mo lagi mag-shift, then matrix. Then 5, magkakaroon ka dimension error kasi nga hindi pwedeng mag-add or mag-minus ng mag-iba ng matrix size. Okay? Then A plus 2D. So, si matrix C ay palitan natin. So, shift 4, data ulit. Then, palitan natin si C natin. Ipapasin nyo, hindi natin, may edit lang natin siya, si matrix C, pero hindi natin mababago yung dimension niya. So, para mapalitan yun, ang gagawin natin, punta yung shift, matrix, dun tayo sa number 1, dimension. Para mapalitan natin yung dimension ni matrix C natin. Okay? So, yung matrix C na natin ngayon, di ba si matrix D na? So, ano ang kanyang dimension? 2 by 3 na siya. So, meron tayong 4 dyan. So, palitan natin siya. So, ayun na yung ating matrix D na ayun na ating matrix C na matrix D sa ating given. Okay? Para gawin yan, matrix 3 mo, plus ka sa 2, then matrix C ngayon. So, nagtataka bakit C ang ginamit kaysa D kasi nga wala tayong matrix D. Okay, so kailangan alam natin kung ano lang yung, kung saan natin sila sinabstitute na matrix. Okay? Then, pinili mo si equals, lalabas na yung ating pinaka-sagot. Okay? Pag pinili natin si ans, hindi lalabas yung ating sa matrix natin. Okay? So, para mabalik natin yung ating sagot, yung ating sagot sa matrix A plus 2 matrix D, ang gagawin natin dyan ay shift tayo, then matrix, then doon tayo sa math ans. Sabihin yung sagot mo na matrix para mabalikan mo. Then matrix A naman natin, same na din yan, merong shift, matrix A, times mo sa may shift, matrix B. Then bibigyan niya yung sagot kaysa pag marami ka, mananuhin natin, pwede natin siyang i-calculator na lang. Okay? Try natin balik rin. Shift, matrix 4, times mo sa shift, matrix A. So, mapasin nyo dito, pag pinagbalitan natin si matrix A at si matrix B, maging dimension error yan. Kasi nga, hindi sila conformable. Ayan yung ating calculator technique para sa ating matrix operation. So, again, ang limit lang na ating calculator ay depende sa ilang matrix lang yung kayang store ng ating calculator at kung hanggang ilang matrix size lang ang kanyang na-offer. Okay? So, ayun lang para sa ating matrix operation.